Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa karaniwan. Sa Ebanghelyo, sinisimulan ni Jesus ang kanyang misyon. Bago niya ipahayag ang mabuting balita sa lahat, humirang muna siya ng mga magiging katuwang niya sa pagiging saksi at pagkakasa buhay ng pag-ahal ng Diyos. Humirang siya ng mga simpleng mangingisda at inatasan. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga malakaya at mga tao. Bilang panimulan ng ating misa, nagkita rin po ang lahat. Alam mo naman, anak na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, ikatlong linggo ng kaliwang panahon. At ito ay lang ni Santo Papa Pope Francis. Ito sa isang deklarasyon niya ng September 13 ng taon na ang ikatlong linggo ng ordinary time sa panahon ay linggo ng salita ng Diyos. Kaya nga, ito rin ang ilaan bilang Bible Sunday natin. Ito yung pagkakataon na bigyan pa rin natin ang salita ng Diyos. Namumusa ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ay patuloy sana natin bigyan ng halaga, buksan ang mga Biblia at pagbasa ng Biblia. Makinig mabuti sa mga pahayag sa atin at ang Diyos ay nanginusap sa bawat isa ng atin. Ang tayo ay mayroong hindi natin kilala ang Biblia, hindi natin nakikilala kaya naman ang pagkakas. Tulog tayo ngayon sa banal ng Panginoon ang ibabag sa ating mga mata. Panginoon, nagdasala po kami sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipadala mo sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ang bilang nawa kami sa iyong mga ililigtas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tayo makapangyarihang Diyos, patawaran sa aming mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kalooban upang sa ngalan na kumalit kami magmaraming kalooban ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsi po lahat ang huli sa pagpapalan ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinita ni Propeta Isaías na sa pagdating ng Panginoon, ang mga poong na dumanas ng pang-aapi at paghihirap ay magaganap sa kaligtasang hatid ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga araw, inilagay niya
Ito ang bayan na nakakulap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakakita ng paningin ng ilaw. Iwanan na talaga ito ay siya yun ang tumatanglaw sa lahat ng nalugang sa lilig ng pangakayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus at sabi na pagsihan ninyo sa ligdan ng mga kasalanan sapagkat malapit na magkakaroon ang Diyos. Sa paglalaman ni Jesus sa tabi ng dawa ng Galilea ay isa ang dalawang mangsa, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niya si Andres. Sila ay nagkakabis ng dalawa at sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mamalaya ng mga tao. Noon din ay iwan nila ang kanilang malaba at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkakapatid na nagtatago at iwan. Mga anak ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ibuwian namin Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid kay Kristo, pagnilayan natin ang masasabi kabanal na salita ng Diyos dito sa ating pamilya ngayon. At sa ikalawang linggo tayo dito sa ibang sanabo. Linggo ng salita ng Diyos. At dito sa linggo ito ay pinakakapit lamang natin yung mga gawain bago tumilang ang ating Panginoon na lalaki maging magagalit ang tungkol kay mga Bautista na nagtagpunan ni Jesus sa karakol ng Bautista na sa sinapupunan parang sila siya ng mga nanay nila. Dibaga, yung si Jason ay lumukso pa sa tuwa ang simbol na sa sinapupunan ni Elizabeth at siya ay hindi Juan Bautista. At pagkatapos doon, ang nasasabihan natin na siya ay tinirang ng Panginoon na maghanda ng harapanan ng Panginoon. At siya ay puro sa may pura, nagiging na siya. At nagpapagyan sa Jesus ay nakakita niya. Itinakilala niya ang sa mga tao. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aay sa kasalanan sa salita. Napakinggan natin siya. At binigay ko ng magdadang sa akin na nagbibigay ni Jesus binigay ng Juan Bautista si Jesus na makita sa kanya ang kalapati ay bumaba sa kanya hindi sa kanya at pagkatapos noon narinig sila hindi ba na nagsasabi ito ang aking anak na pinaligan pakinggan dito sa napakinggan at dito sa salina ito naging nagsigaw siya sa pagtuturo sa mga tao na ihanda na ang daraan ng Panginoon sapagkat malapit na ang pagdating ng Mesiyas. Sa ipabilin natin ay nabalitaan ni Jesus na hinulit na si Juan Bautista at siya ang itinagbo dito. Kung tayo ay may pag-ibigan at kaligtaan yung hinulit na siya at hindi na siguro kayo hindi na kayo. Cool down muna kayo. Pag-like muna kayo. Pero yung sa mabalitaan ng kailangan hindi pa sila at nagsimula siya ng mga aral. Hindi siya sabi ay dapat ay suwahin ka. Hindi kaya na sinabi niya ay
pagkatapos, sinundo na naman ang Mindanao. Sunod na naman malaki pero dapat tayo hindi ba tayo sa makalagala siguro para ba daw ang hirap naglaban tayo sa pagpapangyayari yan pero ang sinasabi naman sa atin ang tanging ay tumayo ulit it is our choice nasa ating pagtapasya kung tayo ay pagbabangon muli at yung sa nakalagala bagay dapat tayo ng hindi tayo susuko sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. At yun ang ginawa ni Jesus. Hindi siya susuko. Sabi niya, pagpapatuloy ko ang gawain ni Juan Bautista. Pero ang gawain ni Juan Bautista, hindi lang siya nagsasabi, makakaraos din ako. Hindi lang yun. Sabi niya, mas pagiging maganda pa ang mangyayari. Alam mo niyo, maraming mga nagsasabi sa atin habang pinapanood daw nila ang isa ang nangyayari sa Taal Volcano. Mga kaibigan ko dito sa gano'n. Father, isa nanonood ako. Nagwawalan sila ng mga aspol. Nagsasabi sila ng mga aspol. Dahil sa kanilang mga kalsada, sa bahay, bibigyan kayo ng mga panahin na kapul. Tayo dito sa bahay, diba? Nakakakot na ako sa mga limang ang dumating sa atin. Nakakaiyak ako sa kanila, pero sabi nyo, hindi sila, Father. Kasi tayo, mas hindi ang pangyayari sa atin, pero nakabang tayo. Hindi tayo live up, tayo tumatulog, natulog, at mas maganda pa kay dati ang ating Lord. Kaya ito yung napakahalagang bagay. Minsan nga, ang sinasabi sa kanila, kapag panonood, let us just push. Alam niyo, push, sabi ko, pray until something happens. Push. Pray until something happens. Huwag kang titigil. Yung pray, yung push, yung pray until something happens. At yun ay tayo pababalagaan ng Diyos. Bangtawag tayo kung tayo mag-iak sa mga pangyayari. Pero hindi lang siya nagpatuloy. Nag-relax siya. Alam niyo niya, pumunta siya sa mga lugar doon sa lawa ng Galilea. Nagsimula siya ng mga sabi niya, magsisipay sa lahat. Ang pareho sinabi ng Panginoon. Sabi niya, nandito na, nagsimula na
tayo. Para sa mga pagbiuro ng ating tayo, magkakaroon na sila ng uno at babang loob upang tugunan ang laran ng kahirapan. Manalangin tayo. Para sa mga nagnanais sumunod kay Jesus, tahakin nawa nila ang buhay na paglilingkod sa pamagitan ng pagiging pare, mother, o religyoso. Manalangin tayo. Para sa mga may sakit, gawin nawa silang manalig sa pagpapagaling ng pamayanan ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga yumao, makapahinga nawa sila ng mapayapa sa piling ng Diyos. At isama rin natin sa ating panalangin ang ipagpapayaman ng kaluluwa ni Angelo Onofre. Manalangin tayo. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang ibang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ng ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat mong lingkod upang makapamuhay kami na naayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsubukan na. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahalin natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aalis sa iyong mga kamay sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ng malugod ang aming mga handog ngayon na ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay ating pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinuraran ang iyong pagkamatuwalin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang hiling mong anak at kami tunghayan mo na may pag-ibig na tulad ng pagtatangi ko sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo na walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi ng ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng kanang tinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may ihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo namin, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesus Kristo na nagputos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing pagkaluluwa siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabigan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon ay aming iaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain nito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo na kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir at lahat ng mga banal na nabuhay na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikita kaso sa iyo ay magbunga nawa ng kalipaan at nagkakaparan ng hiling sa iyo. Hindi mo ang mga kailangan ngayon ay hinipon mo sa iyong harapan. Amang mauwain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat pahig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasan ng kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat kayo magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama.
iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi ng mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkatansal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaing lahat. At sumayin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga nakikisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako dapat matuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Malaki tayo. Ang aming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang ang iyong kagandahang loob na buhay, lagi naman namin maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating na linggo ay February 2, ang Candle Mass. Pagdala kayo ng mga kandila para sa pagbabasbas at pagpupurtisyon natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayon tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.